Kaya inilagay itong si Castro dyan sa PCO na yan para meron silang front doon sa likod. Okay, may front, may back. Doon sa likod, yung mga hokus-pokus na pinaggagawa ng administration para maitatago nung nasa front, nasa laga, nasa harap. So, nakita ninyo ang tutok ng media at ng tao, yung balikan, ng palitan ng mga Duterte at saka nitong si Yusek Castro in response to doon sa dapat na ang tinatanong or ini-interview or mini-media coverage ay yung presidente, ay itong si Castro. Para just in case, you could imagine this, no? Just in case na merong maling nasabi si Castro, pwedeng lusutan ng Malacanang na hindi po kami yan, si Castro yan. So any error, no, like yung ka-fake newsan nitong si Castro, si Castro yan eh. Kahit nasabihin nila na ito Yusek siya ng Malacanang, hindi pa rin ganun. Kaya nalagay siya dyan para siya yung mag-absorb ng lahat ng maybe success and the failure of the administration. So nakita natin, no, dito kasi batuhan ng fake news, VP Sara and Castro. Ma'am, fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news according to Yusek Castro. Hindi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayong makinig kay Claire Castro. At sa pinsan niya, na si Franz Castro, Pinsan. ang kanilang pamilya ay pamilya na garbage in, garbage Agoy! out. Ang sakit! Basura ang lumalabas lagi sa tubig. Ma'am, hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyong sabihin. Hindi niya mag-gets. In-interpret niya yun as regarding to the di ba sinabi niyo garbage in, garbage out. Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Okay, so tignan natin ang ibig sabihin niya is flawed, biased, poor quality information or input. Tapos ang shortcut niya pala is gigo. Kung may gago, may gigo. Garbage in, garbage out. Gigo. Gigo ka ba? The idea that in any system, the quality of output is determined by the quality of the input. So kung ano yung puno, siya din ang bunga. Parang ganun, oh, garbage in, garbage out. Fake news itong si Claire Castro. Kasi nag-vlog. Ay, nako. Magkano ba ang sahod ng Yusek? Undersecretary, if I'm not mistaken, ang sahod nila is 200k mahigit. Hindi ka ba nakontento at kailangan mo pang mag-vlog? Kasi ang ginagawa mo, moonlighting yan eh. Dala-dalawang trabaho mo eh. Nagkakaroon ka kasi kung ikaw ay spokesperson ng Malacanang, di ba dapat objective yung mga inilalabas mo eh. Ang nangyayari sa kanya, para siyang naging, alam mo yung talagang pang-attack dog, barking dog, ganun yung labas niya eh. Kasi, although, doon sa kanyang media coverage, parang ano lang siya, medyo, alam mo, may banat, pero pag pinanood mo sa kanyang vlog, ay talaga ay matindi, no? Kahit fake news. Kaya tuloy siya tinanong dito. Tignan ninyo tinanong siya dito, napahiya siya mismo sa media. Panoorin natin ito. Eden Santos, Net25. Nako, Eden, ikaw na naman. Sabi niya sa'yo, nako, ito na naman tong Eden Santos na to. Tingnan mo yung mata niya. Sira na yan. Nako. Mukhang may naka-reading. Good morning po, Yusek. Alam mo yung itong si Eden Santos, parang pasimpleng banat na parang siya yung tipo ng tao na hindi mo maiisip na masasaktan ka, na mapanakit pero hindi mo mahalata.
Parang ang tingin mo sa kanya harmless. Pero once na bumanat, nako, ewan ko. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umanig gold-linked money laundering activities. Ito po yung nabanggit din sa isang media Hindi niya masagot sa Pilipinas. Bukod po din sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaunay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Wala pong katotohanan. Yun lang po. So you categorically deny po ito? Walang katotohanan. Doon po sa Ayan na. pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu Actually, ito yung tanong rally niya. sa Cebu. Good question to. Yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yun na yung suporta niya kay suspended Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Ano walang nakikitang ganun? Diba, nagbigay ng pahayag si Marcos Jr. Anong sabi niya? Give her due process. Wow! Doon pa lang kitang-kita. Due process? Si Pastor Kibuloy, DJ Bantag, you name them all. Lalong-lalo na yung pinakauli si Tatay Digong. May binanggit ba siyang ganyang due process? Wala. So, for a president to tell the ombudsman, ang ombudsman, trabaho lang naman nila yan. Give her due process. Nasa ombudsman, ibig sabihin, dumadaloy ang due process niya. Pero for you to question, na sabi niyo, give her due process, nandun na nga sa ombudsman. That's already a due process. And for you to be present dyan, sa campaign na yan, with the one suspended, abay, halata. That's a manifestation talaga na you really do have a support on the one suspended, kaysa doon sa hindi pa napapatunayan na ginawa ninyong mga wanted na. Yun lang po. Tingnan mo. Hindi niya masagot. Pero pagdating doon sa vlog niya, ang dami niyang mga sinasabi. Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso Patay! Eto. Baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Nagbuklat na siya ng kanyang kodigo. Wala kang mababasa dyan kasi vlog mo yun, live mo yun. Or yung sinasabi po ng dating Pangulo Sabi niya, patay. Reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas. Nasa news na po yan. Nasa news! Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Nasa news nga pero mali ang pagkaintindi mo. Kaya yun ang gustong maiklaro. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba yun or whatever, yung 7 vlog ba yun or whatever? Grabe ka naman mga insulto. Vlog ang tawag doon. Ano ka ba? Anong tawag doon? Chismisan lang? So, sabi niya pangako 7 piso at parang tingnan mo yung mukha niya, si Rana. Grabe ka naman kasi Eden Santos. Ganon. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Sa vlog po ba? Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Vlog nga! Tanga talaga nito. O hindi po sa press briefing. Sa Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo. Hindi siya nakakaintindi. Hindi po pahayag ni PRRD. Ano ba naman yan? Diyos mio. Ay, nako. Sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo.
Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Pag-vlog. Hindi ko nabanggit ko lang po yung Hindi vlog. kasi yung vlog mo, fake news eh. Kaya gustong maklaro. Yun yung Ayusek, purpose. po. Para lang po hindi Miss Eden, malito. pasensya na po. Miss Eden, pinersonal na niya kasi binanggit niya talaga yung pangalan. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko. Kasi dapat, alam mo, ang gusto lang ni Eden, sige, ano yung sabi mo? From this press briefing, kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, nababanggit. Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay, Alam mo yung pakay lang ni Eden Santos, isa lang. Mag-apologize ka at umamin ka na nagbigay ka ng ka-fake newsan. Yun lang yun. Alam ni Eden Santos, prior to asking you the question, na fake news yung ginawa ninyo. So, ang pakay niya, yun. Simple lang. Na you admit, nagbigay ka ng isang fake news na pahayag sa inyong vlog. tungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Walang pagbablog eh. Kaya po, ganito yan. Ang title nung kanyang vlog, hinahanap ko eh. Dinilit niya pala. Oo, dinilit niya. Nahanap ko, nakita ko yung kanyang vlog na yon dito kay Attorney Libayan. Ang title niya pala nung video na yon, kung titingnan natin, dahil natupad ni PBBM ang pangarap na 20 kilo ng bigas, galit si VP Sara. Ngayon, hanapin natin yung title niyan dahil natupad. Dahil natupad. Hindi ko makita kasi yung kung kailan ito eh. Ayan, wala. Hindi ko makita kasi nakatakip. Ayan. So, hanapin natin ito sa live, no? Dahil wala eh. 1 day ago, makakauwi. 1 day, VP Sara Duterte. 2 days, wala. Ibig sabihin, either itinago niya or dinilit niya. Pero most likely, pinrivate niya yon. Oo, pinrivate niya yon. Kasi wala na, Ang title niya is dahil natupad. Alam mo yung pag-delete niya na yan, pag-delete niya ng vlog or live niya na yan is an implication of guilty. Tinago niya. Kasi fake news siya. Ito yung kanyang vlog. Sige, i-feature natin, no? Kasi nandito, na-feature ni Attorney Libayan. Tignan natin. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo wala ay talaga, mangyari, ha? Wala, unfortunately, mga kabatas natin, napatunayan natin na fake news ulit itong si Attorney Claire Castro kasi nga, hindi naman sinabi na 7 pesos kada kilo. Exactly. 7 pesos per kilo ang sinabi niya, which is not true. Narinig mo naman doon, sinabi niya up to. Pero pupunta tayo sa original video niyan mamaya. Baka kasi nakat-cut yan eh. Kilo rice then after. Okay, yan ha? Yan, 2 years ha? 2 years ha? 2 years daw. Ha? 2 years? Ba't siya ganun ng ganun? Alam mo, nagsisinungaling ka pero ganun pa rin yung ginagawa mong pananalita, no? Manirism niya 7 pesos per kilo na bigas, ha? Oo nga, no? Oo nga, no? The rest verification ba? Tignan ninyo yung source nitong si Claire Castro, no? Imagine, undersecretary ka ng Presidential Communications Office. Tapos yung source mo, mga ganito. I mean, eto, kinat nila. But you took it as the real one. Kasi kung pupunta tayo sa real one, eto yung kanyang sinabi. Ina niya. Rice. Agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers
reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Reduce the price up to 7 pesos per kilo. Hindi po sinabing 7 pesos per kilo ang magiging price niya. So, ibig sabihin kung ano yung original na presyo ng bigas, in as much as possible, the former president would want to reduce up to 7 pesos per kilo. Ikaw po ay isang abogado, binlag mo ito at ang title mo dahil natupad, dahil natupad ni PBBM ang pangarap na 20, galit si VP Sara. Ngayon, pag titignan natin, wala na. We therefore conclude na guilty ka. Paano naging abogado ito? Tapos naka-live siya ngayon. Maraming nanonood, naniniwala pa sila sa kanya. When in fact, yung sabi niya nga na ito, na ang pagkaintindi niya sa kalaking bobo niya, na ang iintindihan niya dito, ewan ko kung naintindihan niya o gusto lang niya talagang magpalabas ng fake news. Kasi napakalinaw, reduce ang ginamit yan, tapos binlag niya. So ngayon, dahil napahiya siya, dinilit niya.